Kung alam mong mahal ka ng Diyos, ay hindi ka dapat nagtatanong ng mga direktiba sa Kanya dahil ito ay palaging mas tama at siyang pinakamahusay para sa lahat. Dahil siya ay wala namang paborito at hindi natin kailangang maging espesyal, ang hinahanap niya ay maging available ka lang palagi. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang namuhay sa karangyaan at lakas ng impluwensya. Nagagawa ang lahat ng bagay, walang kinakatakutan at nakukuha ang bawat naisin. Ngunit sa sobrang kalayaan ding ito ang nagdala sa kanya sa kapusukan na naging ugat ng kasamaan at nalugmok sa dagat ng kasalanan. Subalit sa panahon ng kadiliman, minsan pa puso niya ay nakatanaw ng tunay na liwanag na siyang nag-akay sa kanya para ibahagi sa lahat ang kasaysayan. Ang kwento ng mga kasamaan, kasakiman, at pagbabagong buhay ni Gripor Butch Bellica o yung tinaguriang ang convicted na pastor. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated kapag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Di tulad ng kalimitang mga kwento tungkol sa kahirapan, pagdurusa at pagtitiis na nagbibigay sa atin ng inspirasyon kapag sila ay nagtatagumpay sa dulo. Ang kwento ni Gripor Bellica ay kabaliktaran sa kanilang lahat. Siya ay mas nakilala din sa pangalang Butch Bellica. Si Butch ay nagmula sa isang mayaman at respetadong pamilya at masasabing nakukuha niya ang lahat niyang naisin sa kanyang kabataan. Pero sabi nga nila, ang lahat ng tao ay merong kanya-kanyang mga landasing kailangan tahakin sa buhay. Bata pa lang si Butch ay namulat na siya sa pangaral ng kanyang mga magulang, lalo na ang palaging itinatatak sa kanya ng kanyang ina na maging lingkod ng Panginoon. Dahil siya man ay matagal ng deboto bilang isang katolikong paniniwala at walang ibang nais si Mama Emma niya, kundi makita ang isang araw na ang kanyang anak na si Butch ay nagmimisa na rin bilang isang ganap na pari. At kung magiging obispo pa ito ay talagang malaking kaloob na sa kanila. Sa simula pa lang din, dahil nga sa ang pamilya naman nila ay may kaya, ay pinag-aaral nila si Butch sa isang eksklusibong Catholic school nang sa ganun ay maaga siyang mahasa at makapamuhay patungo sa pagiging banal. Sa pagsapit nga ng 11 taong gulang, si Butch ay pinasok na nila sa seminaryo upang simulan na ang kanyang pagtahak sa pagpapari na sobrang ikinagalak ng kanyang nanay. Subalit sa kabilang banda ay kabaliktaran noon ang nararamdaman ng kanyang tatay dahil tutol na tutol siya sa magiging propesyon ng anak sapagkat ang pagiging isang magaling na abogado ang pangarap niya para kay Butch. Iniisip din ng kanyang tatay na kung buhay banal lang din naman ang nais ng kanyang asawa para sa kanilang anak na si Butch, sa palagay niya hindi naman sila nagkukulang sa mga pangaral sa bata. Lalo pat isa rin palang dating Baptist preacher ang tatay niya. Bagamat magkaiba sila ng kinabibilangang relihiyong mag-asawa, ay kapwa naman sila aktibo dito. Subalit ganun pa man, sa kabila ng kanilang pagiging relihiyoso, ay pinagtalunan pa rin nila ang pagkontrol sa batang si Butch. Ilang taon pa lang ang nakakalipas, simula nang pumasok ang bata sa seminaryo, ay nagkaroon ng pagkakataon ang kanyang tatay na ilabas si Butch dito. Ito ay nang minsang magkasakit siya sa loob at nangailangan ng seryosong gamutan. Sinamantala iyon ng kanyang tatay at siya nga ay nakalabas sa seminaryo at nanatili na lang sa bahay nila na naging dahilan naman ng pagkakalulong ni Butch sa barkada. Subalit may sariling pamamaraan ang nasa taas na kailanman ay hindi maiintindihan ng mga tao. Sa edad na 14 anyos ay naging juvenile delinquent si Butch. Ito ay yung kondisyon ng utak na kating-kati siyang gumawa ng masasama kahit pa nasa murang edad. At sino nga bang mag-aakalang ang isang bata na buhat sa may kayang pamilya at pinagkalooban ng relihiyosong mga magulang ay hahantong pa rin sa pagiging masamang loob o sa pagiging kriminal. Patuloy na nalulong sa barkada si Butch at naging laman siya ng mga kaguluhan sa mga lansangan. Umalis na siya sa kanilang bahay at mas piniling mamuhay sa karahasan kasama ang barkada. Mas ikinatutuwa pa niyang mawala sa puder ng mga magulang sa pag-aakalang meron na siyang kalayaan. Wala nang naging balita sa kanya ang mga magulang nito hanggang sa sumapit ang kanyang ika-16 anyos nang si Butch ay lalo pang nalulong sa kasamaan.
Patuloy na ikinadurog ng puso ng kanyang mga magulang nang makitang laman ng balita sa mga pahayagan ang pinakamamahal nilang anak na si Butch. Nasasangkot na siya sa mga krimen at kaguluhan na sila rin naman ang may pasimuno. Sa mga panahong iyon din, naunang maghugas ng dugo sa mga kamay si Butch at minsan na rin siyang nabansagang pinakabatang hudlum sa bansa ng panahong putok na ang kanyang pangalan. Wala nang nagawa pa ang magulang niya maliban sa sila ay tumangis na lang ng sobra-sobra at di lubos maisip kung ba't nagkaganon ang kanilang anak, gayong alam nila na hindi naman sila nagkukulang sa pangaral dito sa simula pa lang. Ilang taon pa ang lumipas na nagpapatuloy si Butch sa paggawa ng masasama at kalaunan nga ay nasakutin na siya ng mga pulis para sa kasong homicide. Wala itong piyansa sa hatol na hanggang 14 na taong pagkakabilanggo, kaya't wala ring magagawa ang pera ng kanyang mga magulang para mailabas siya. Subalit sa halip na magpakabuti o matuto ng leksyon, ay doon pa pala sa loob ng bilangguan mas lalo pang magiging notorious itong si Butch Bellica. Sapagkat ang mundong ginagalawan niya ay ibang-iba sa labas kung saan sila lang ang palaging nangunguna at gumagawa ng masasama. Pero sa pagkakataong ito ay kailangan niyang lalo pang maging bakal ang dibdib sapagkat napapalibutan na siya ng mga kagaya niyang kriminal at halang ang mga kaluluwa. Di pa man nagtatagal sa loob, mas lalo pang nakilala si Butch sapagkat sa saglit na panahong iyon ay 24 na kaso kaagad ang naging kakambal ng kanyang pangalan mula sa physical injuries hanggang sa pagkitil ng buhay, dahilan para makakuha siya ng respeto sa mga kapwa niya gangster. Nakontento si Butch ng ganun ang pagkilala sa kanya kahit pa ang kanyang sentensya ay nadagdagan ng 60 taon pa dahil nga sa mga krimeng nadagdag sa kanyang listahan at siguradong doon na siya tatanda sa loob. Pero ganun pa man ay ayos lang sa kanya kung ang kapalit ay respeto at pagkilala. Di nga nagtagal ay naging leader na ng isang gang ang binatilyong si Butch Bellica. Panahon ito ng dekada 60 ang kanyang pamamayagpag sa loob. Ito yung mga panahong nabitay na si Baby Ama at ang mortal naman niyang kalaban na si Ebok Ala ay nasa kalagitnaan na ng kanyang pagbabagong buhay at nagkakaedad na rin na kalaunan nga ay mapapalaya na. Unang araw ng Marso taong 1968, nang masangkot na naman ang grupo nila Butch sa riot na naging dahilan para sa panibagong pagkasawi ng kanyang nakalaban. Dahilan para si Butch ay mapatapon sa loob ng Bartolina. Habang nasa loob ng Bartolina, si Butch ay nakapagmuni-muni siya sa loob ng madilim na kwartong iyon. At sa puntong ito ay bigla na lang nagbalik tanaw sa kanyang alaala ang mga pangaral ng kanyang ama sa kanya. Lalo na yung mga sandaling sinabi nito sa kanya na kung may mga problema siya o nag-iisa at iniisip na kalaban niya ang mundo, ay iisa lang naman ang kanyang magiging kakampi. At wala na siyang ibang kailangan pang gawin kundi buksan ang kanyang puso at papasukin ito sa kanya upang pagharian. Sa unang pagkakataon, tumangis ang gangster na si Butch. Napuno ng luha ang madilim na kwartong iyon at nakaramdam siya ng pangungulila. Punong-puno siya ng kawalan ng pag-asa ng mga sandaling iyon at walang kapayapaan sa kanyang puso. Dahil dito ay nangusap na nga siya sa Panginoon. Isinukon niya dito ang lahat ng kanyang mga nagawang kasamaan habang patuloy na tumatangis. Sa ganong paraan niya ginugol ang ilang araw niyang pananatili sa loob ng madilim na kwartong iyon bilang parusa. At ibang-iba na si Butch Bellica nang lumabas sa Bartolina at tuluyan na rin niyang iniwanan ang lahat ng kanyang kasamaan at madidilim na nakaraan sa loob ng madilim na kwartong iyon habang nililisan niya ito. Nagsimula na ngang magbagong buhay si Butch at sa halip na makipag-engkwentro siya sa mga kalaban ay ginugol na lang niya ang kanyang oras sa pagsusulat hanggang sa nakabuo nga siya ng ilang babasahin na magbibigay inspirasyon sa mga mambabasa nito na hango rin sa kondisyon ng pangkaraniwang taong nasasadlak sa kasamaan kagaya niya. Si Butch ay nagkaroon ng pen pal sa labas na nagtatrabaho sa isang publikasyon ng magazine. Malaki ang naging tulong nito sapagkat gumawa siya ng paraan para mailathala ang mga kwento ni Butch at ito nga'y nakarating sa napakaraming mambabasa nila. Di nagtagal ay nailipat si Butch Bellica sa Iwahig Prison Farm at doon nga ay mas may kalayaan siya na nakakamit kaysa sa loob ng selda. Nagpatuloy pa rin siya sa pagsusulat hanggang sa maging sa katiwalian sa pamunuan doon ay siniwalat niya sa ngalan ng katotohanan.
Minsan na ring namulat si Butch Bellica sa ideolohiyang komunista nang sobra-sobra na ang nakikita niyang katiwalian sa gobyerno. Subalit ganun pa man ay hindi niya hinayaang kainin muli ng karahasan ang kanyang pagkatao. Isang patunay pa nito ay nang minsang magkaroon ng malawakang pagtakas sa Iwahig Prison kung saan nasa kanya na ang lahat ng pagkakataon para makaalis. Ngunit din niya yung ginawa, sa halip ay tinulungan pa niya ang mga pulis na hantingin ang mga pumugang kriminal. Mahigit 100 inmates din, kasama na ang mga leader at mga miyembro ng mga gang, ang nahikayat niyang burahin ang kanilang mga tatak upang matigil na rin ang pagkakapangkat-pangkat na nagiging ugat ng mga karahasan sa loob. Inakay ni Butch ang mga ito sa pagbabagong buhay. Ika-12 ng Hunyo taong 1976, araw ng kalayaan noon. At sa wakas ay isa na rin si Butch Bellica sa mga nagdiriwang noon sapagkat iginawad na sa kanya ni Pangulong Marcos ang pagpapatawad bilang kapalit ng kanyang sinseridad na magbago habang nasa loob. Pinagkalooban nga siya ng pardon na itinuturing na isang napakalaking himala na nangyari sa kanyang buhay. Sa kanyang tuluyang paglaya ay patuloy din niyang isinuko ang kanyang buhay sa Panginoon. Di nagtagal ay nakilala na rin niya ang kanyang naging kabiyak at nagkaroon sila nito ng 4 na anak na mga lalaki na may mga pangalang Nazareno, Grepo, Jeremiah at Jonathan na parang hango sa karakter sa banal na kasulatan, ang Biblia. Napakarami pang himala ang sunod-sunod na dumating sa kanyang buhay may pamilya, lalo na nung muntikan ng agawin ni kamatayan ang kanilang anak na si Grepo. Ngunit dahil sa pananalig at pananampalataya ay napaglalabanan nila ang lahat ng pagsubok na dumarating sa kanila. Si Butch Bellica ay naging isang pastor na tagapagpalaganap ng salita ng Diyos. Napakarami niyang nagawa at mga naibahaging kwentong inspirasyon sa kanyang sariling karanasan sa buhay. Sa paglipas pa ng panahon, sila ng kanyang mga anak ay naging bahagi ng gobyernong pinamumunuan ni dating Pangulong Duterte, kung saan naging presidential advisor siya on religious affairs, samantalang ang kanyang anak ay nasa ahensya na tumutulong upang sugpuin ang korupsyon sa gobyerno. Kung alam mong mahal ka ng Diyos ay hindi ka dapat nagtatanong ng mga direktiba sa Kanya, dahil ito ay palaging mas tama at siyang pinakamahusay sa lahat. Dahil siya ay wala namang paborito at hindi natin kailangan maging espesyal, ang hinahanap niya ay maging available ka lang palagi. Ikaw kaibigan, sa anong paraan ka tinatawag ng Panginoon? Tumatalima ka naman ba sa kanyang panawagan? Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!